Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. The Secretly Rich Man. By 2 Ears is Body. Kabanata 151. Niloloko mo ba ako, hindi ba ngayon ko lang nakitang hawak mo? Dumating sila sa pasukan, at pinayuhan siya ng iba pang mayayamang binata. Oo, pero ngayon lang ako umihi, di ba? Huminto ang sasakyan sa isang lugar sa daan at umihi ako sa kakahuyan. Damn it! I was holding on the admission ticket, and after I finished peeing, I don't remember na may hawak akong kahit ano sa kamay ko. I guess that's when I lost it. Sinimulan siyang pagtawanan ng grupo, ngunit malinaw na nagbibiro lamang sila bilang magkaibigan. Medyo naging balisa ang lahat. Hanapin natin itong muli, ngunit kung hindi natin magagawa, babalik tayo at kunin ito. Medyo malayo iyon dito. Napag-usapan at ipinaliwanag nila sa babaeng receptionist kung paano siya nagkaroon ng ticket pero nawala ito, at kung papayagan pa ba siyang makapasok and such. Direktang itinanggi ng babaeng receptionist ang kanilang pagpasok. Anong problema? Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasot ang naglakad patungo sa grupo ng mga lalaki at babae. Oh, dapat ikaw si Yancy Zimmerman. Ang nasa katanghaliang gulang na manager ay orihinal na may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit nang makita niya ang taong nawalan ng kanyang tiket, lumiwanag ang kanyang mukha. Naaalala mo pa ba ako? Naghapunan ako kasama ang iyong ama, si Mr. Taylor Zimmerman, sa isang restaurant sa estado ng county. Kasama mo kami doon. Ngumiti ang middle-aged manager. Mga ad ng Pub Future. Oh, naalala ko, ikaw ba si Ted Lopez, ang manager ng tour company? Oo, ako ito. Kaya, tungkol saan ang lahat ng kaguluhan na ito? Nakangiting tanong ni Ted. Kadalasan, si Yancy ay may madaling pag-uugali at lahat ay gustong makipagbiruan sa kanya, ngunit ang $1 billion na asset ng kanyang pamilya ay itinuturing na malaki sa estado ng county. At kitang-kita na si Yancy ang pangunahing focal sa grupo ng mga lalaki at babae. Kaya kahit anong lokohin nila, kapag nabalitaan nilang may problema si Yancy, wala ni isa sa kanila ang aalis sa tabi niya. Lalo na yung mga babae. Hahaha, well, Mr. Lopez, nawala ang aking ticket sa pagpasok, ngunit kung babalik ako upang hanapin ito, hindi iyon magandang ideya. So, okay lang ba kung makapasok ako ng walang ticket? Napangiti si Yancy, iniisip sa kanyang isipan, magiging maayos din ang lahat. Sinubukan niya itong tanggalin at handa nang pumasok. Hindi, Yancy. Pinigilan siya ni Ted. Kung ito ay ang karaniwang lumang araw, maaari mong gawin ang anumang gusto mo, ngunit sa pagkakataong ito ay isang espesyal na okasyon. Bibigyan ko lang kayo ng direktang paliwanag. Sa ibabaw, ang cruise party na ito ay tila inayos ni Mr. Holden para sa isang grupo ng mga mayayamang kabataan upang magsaya at magparty. Ngunit sa totoo lang, gusto talaga ni Mr. Holden na imbitahan si Mr. Crawford mula sa Mayberry. Mr. Crawford. Nagkatinginan si Yancy at ang iba. Ahem, sa tingin ko ay hindi mo malalaman kung sino si Mr. Crawford batay sa aking direktang paliwanag, ngunit malamang na alam mo ang tungkol sa komersyal na kalye sa Mayberry, tama? Kalokohan, kilala ang kalye bilang Gold Fountain of Mayberry. Ang kalyeng iyon ay palaging mataong at masikip. Dati gusto kong pumunta sa Wayfair Mountain Entertainment, ngunit halos hindi ko ito kayang bayaran. Sabi ni Yancy. Ahem, kalimutan mo na ang Wayfair Mountain Entertainment. Sa totoo lang, ang buong Mayberry Commercial Street ay pag-aari ng isang tao, at ang taong iyon ay si Mr. Crawford. Ano? Nagulat si Yancy. Nagulat din ang mga magagandang babae sa tabi niya. Ang ilan sa mga mayayamang pangalawang henerasyon ay mayaman nga, ngunit nakuha nila ang pera mula sa kanilang mga magulang. Para sa isang tulad ni Gerald Crawford, na may sariling malaking industriya, siya ay napakataas doon. Nagtataka sila kung sino ang mga umaalalay sa kanya mula sa likuran. Nagulat ang buong crowd. Yancy, kaya nga mas mahigpit ang entrance rules this time. Natatakot sila na may masasamang tao o paparazzi na baka pumasok o kung ano paman. Matiig ang paliwanag ni Ted. Okay. Pagkatapos ay babalik tayo at maghanap ng tiket. Bumalik sila at naghanap ng kalahating araw, ngunit walang resulta. F***, ibig sabihin ba nito ay hindi ako makapasok? Mapait na sabi ni Yancy. Mayroon lamang isang admission ticket bawat tao, at hindi ito isang kalakal na mabibili lamang ng isa. And at that very moment, biglang namula ang babaeng receptionist na kanina patahimik na nakatayo sa gilid. Nahihiya siyang magsalita ngayon, ngunit hindi siya naglakas loob dahil medyo nakakatakot ang sinabi ng manager.
Nakatagpo nga siya ng isang napakahinalang taong pumasok kaninang gabi. Dapat ba niyang sabihin o hindi? Natatakot siya na matanggal siya sa trabaho kapag sinabi niya ito, ngunit kung hindi niya gagawin, sa pag-iisip tungkol dito, pakiramdam niya ay dapat siya dahil ito ay isang napakagandang kaganapan. Hindi niya kayang tiisin ang pasanin kahit napatayin siya nito. Sa huli, nagpasya siyang sabihin ito ng malakas. Mr. Lopez at Mr. Zimmerman, hindi mo kailangang mag-alala. Marahil ang dahilan kung bakit hindi mo mahanap ang iyong tiket ay dahil tiyak na may kumuha nito. Agad na nagsalita ang babaeng receptionist. Ano? Kanino? Tanong ni Yancy. Agad namang sinabi ni Hadley Zamora, ang babaeng receptionist, ang lahat ng nakita niya tungkol sa kauna-hinalang lalaki sa mismong lugar. Bakit hindi mo ako tinawagan noon, kapag may nangyaring ganito, magkakagulo tayong lahat, hindi mo ba alam? Hinampis ni Ted ang kanyang mga hita, novel drama. Kinasusuklaman niya ang tunog ng taong ito na inilarawan ni Hadley ng detalyado. Sa pagkakataong iyon, inutusan niya si Hadley na hanapin ang tao. Samantalang si Yancy at ang iba pa, pumasok sila at nakisalamuha sa karamihan. Parang walang alam si Gerald sa mga nangyayari sa labas. Ninanamnam niya ang malawak at magandang gintong dalampasigan. Habang nakikinig siya sa pagsipol ng dagat, naisip niya na magiging cool talaga ang party na gaganapin ngayong gabi. Sa tabi ng dalampasigan ay may hotel na tinatanaw ang karagatan. Kinuha ni Gerald ang admission ticket at pumasok sa hotel sa gabay ng isa pang lalaking receptionist. Mas maaga sa araw na iyon, tinawagan siya ni Aiden Baker. Nasa kwarto pa sila at hindi pa sila nagigising. Hindi nila akalain na darating si Gerald ng ganito kaga. Agad silang lumabas para hanapin si Gerald. Tumigil ka nga dyan, may huminto sa kanya. Biglang tumakbo si Ted dito at nakitang papasok na si Gerald sa elevator. Agad niya itong sinigawan, nakita ni Gerald ang isang grupo ng mga tao na tumatakbo papunta sa kanya. Kabanata 152. Nagulat si Gerald. Huminto siya para tingnan kung ano ang ginagawa nila. Ikaw, ipakita sa akin ang iyong tiket sa pagpasok ngayon din. Napakalaki ng galit ni Ted Lopez. Sa totoo lang, si Gerald ay hindi katulad ng isang mayamang binata. Nagdududa siya kanina na maaaring ito ay isang pagkakamali, ngunit pagkatapos tingnan ang damit ni Gerald. Ito ay tiyak na hindi isang pagkakamali. Kinasusuklaman siya ni Ted hanggang sa buto. Hindi mo ba na-check ang admission ticket ko kanina? Tinuro ni Gerald ang babaeng receptionist. Kung hindi ko susuriin, paano ko malalaman na ang isang taunan ay nakalusot? Mr. Zimmerman, ito ang tao, sa palagay ko ay kinuha niya ang iyong tiket sa pagpasok. Masungit na sigaw ni Hadley sa kanya. Pagkasabi noon ay nilapitan niya si Gerald at inagaw sa mga kamay nito ang admission ticket. Jeez, ang mundo ay talagang malaki at mayroong lahat ng uri ng mga tao, at ang mga taong tulad mo ay talagang iniisip na maaari ka lang sumali sa cruise party ngayong gabi. Ang ilang mga batang babae ay nagtakip ng kanilang mga bibig habang sila ay tumatawa, ang kanilang mga mata ay puno ng paghamak. Noon lang naintindihan ni Gerald. Pakiramdam niya ay tinawag siya ng mga ito dahil hinala nila na kinuha niya ang tiket sa pagpasok ng iba, at nagkataon na may nawalan ng tiket, kaya ang unang pinaghihinalaan nila ay siya. Naiwang tulala si Gerald. Mr. Lopez, tumawag ka ng pulis, malamang na may balak itong magplano ng masama. Sabi ng mga babae. Inilabas na ni Hadley ang kanyang telepono at handa nang tumawag ng pulis. Mr. Crawford, kaya nandito ka. Maya-maya lang ay dumating na si Aiden Baker at ang iba pa. Tumakbo sila. Ha! Aiden, ikaw pala. Sabay sabi ni Yancy. Ikinagagalak kong makilala ka, Aiden. Magalang na bumati sa kanya ang ilang magagandang babae sa tabi ni Yancy. Ang mga ari-arian ng pamilya Baker ay higit sa $100 milyong sa kabuuan. O Yancy, kayo pala. Ang grupo, tulad ni Aiden, ay pawang mga mag-aaral sa ikatlong taon sa Johnhurst University. Siyempre kilala nilang lahat si Aiden Baker, ang malaking bully ng Johnhurst University. Mr. Crawford, kilala mo ba sila? Natatawang tanong ni Aiden kay Gerald. Wala akong kilala sa kanila. Inakusahan nila ako ng pagnanakaw ng kanilang tiket at palihim na pumasok, tatawag pa sila ng pulis para arestuhin ako. Ngumiti ng mapait si Gerald. Ano, nakawin ang kanilang mga tiket? Sino ang nagsabi niyan? Galit na galit si Aiden. Natigilan si Hadley. Narinig niya ang tungkol kay Aiden Baker, at siya ay itinuturing na sikat tulad ni Mr. Holden. Pero bakit naging magalang si Aiden sa taunan na ito? At ano ang tawag sa kanya ni Aiden? Mr. Crawford. Mr. Baker? Please let me explain? I think there might be some misunderstanding. Naghinala lang kami sa binatang ito at gusto lang namin tingnan ang admission ticket niya.
Pagkatapos ng lahat, alam mo kung gaano kahalaga ang cruise party na ito. Hehe, syempre alam ko. Ted Lopez at Yancy Zimmerman, alam niyo ba kung sino ang taong ito? Tinuro ni Aiden si Gerald. Siya si Gerald Crawford, ang may-ari ng Mayberry Commercial Street. Seryoso ka ba sa tingin mo ay magnanakaw siya ng iyong mga tiket? Ano? Siya si Mr. Crawford. Ang mga tao ay nalaglag ang kanilang mga pangahanggang sa lupa. Oh, Sir Gerald? Sorry talaga. Nanginginig ang mga binti ni Hadley. Agad itong yumuko at yumuko sa kanya. Halatang may bisa ang mga salitang lumabas sa bibig ni Aidan. Mr. Crawford? Sorry talaga. I really didn't expect, naramdaman ni Ted na may namumuong bukol sa kanyang lalamunan, sinubukan niyang humingi ng tawad ng may paggalang. Not to mention, puro nymphomaniacs ang mga babaeng tumabi kay Yancy at nanunuya kay Gerald. So, siya ang super duper rich guy, si Gerald Crawford. At kakasabi lang nila ng masama sa kanya. Sanay na si Gerald sa lahat ng pangungutya. Hindi niya naramdaman na kailangan niya itong sampelan sa kanilang mga mukha. Gustuhin man niya ay sasampalin niya si Hadley sa mukha nang sinubukan nitong pigilan kanina. Nandito lang siya para sa isang simpleng meet-up, at ayaw niyang magdulot ng eksena. Ang ginawa lang niya ay ang pagkislap ng isang mahigpit na ngiti sa kanyang mukha, pagkatapos ay tumungo siya sa hotel kasama si Aiden Baker at ang iba pa. Muling tumunog ang kanyang telepono, at si Elena Larson ang tumatawag. Mr. Crawford, nakapag-ayos na ba kayo? Natatakot ako na hindi ako makalapit sa iyo. Anong meron? May mali ba? Sinubukan ni Gerald na makinig ng mabuti dahil medyo balisa si Elena. Parang mababaliw na ako. As you know, nasa bahay ako ngayon ng pinsan ko, and guess what? Gusto ng pinsan ko na magpakilala ng boyfriend sa akin, pero ayoko. Hindi ako pinapaalis ng pinsan ko and there's no way I can hide. Gerald, what should I do? Noon pa man ay maganda ang ugali ni Elena, ngunit sa tono niya, masasabi ni Gerald na talagang bigo siya at walang magawa at the same time. Simple lang, sabihin mo lang sa kanila na may boyfriend ka. But here's the problem, I got all excited and told her that my boyfriend is already here, but I can't go out to meet other guys and such. Sinimulan akong pilitin ng pinsan ko na ipakilala sa kanya ang sinabi kong boyfriend, pero saan naman ako hahanap ng boyfriend? Napakagulo nito. Biglang hininaan ni Elena ang boses, Gerald, pwede mo ba akong bigyan ng kaunting pabor? Anong ibig mong sabihin? Nanlaki ang mata ni Gerald, novel drama. Kabanata 153. Alam ni Gerald ang ibig sabihin ni Elena nang hindi man lang nag-iisip. She was definitely trying to get him to pretend he was her boyfriend para magamit niya ito sa pakikitungo sa pinsan niyang iyon. Gayunpaman, sapat na ang ginawa ni Gerald na pagpapanggap, pati na ang pagpapanggap bilang kanyang kasintahan. Gerald, please, I beg you, please pretend you're my boyfriend. Masyadong mukhang gangster si Aiden at ang iba pa, hindi sila kasing komposisyon mo. Ikaw ang pinakamahusay na kandidato para sa akin. Kung hindi mo ako tutulungan, siguradong ikakabit ako ng pinsan ko sa lalaking iyon, at ayoko talagang makilala siya. Pakiusap ni Elena. Gusto man tumanggi ni Gerald, wala talaga siyang mahanap na dahilan. Kung tutuusin, ilang beses na siyang tinulungan ni Elena noon, at ngayon pa lang ay hinihiling niya na ibalik niya ang pabor. Simpleng hiling lang, at nakakahiya kung tatanggi siya. Sige. Tumango si Gerald at pumayag. Pagkababa ng telepono ay hindi na umakyat si Gerald kasama si Aiden at ang iba pa. Sa halip, sumakay siya ng taxi papunta sa bahay ng pinsan ni Elena. Medyo mayaman din ang pamilya ng kanyang pinsan, na nagmamay-ari ng isang villa sa Rivington City. Pagdating niya ay nasa entrance na si Elena na naghihintay sa kanya. At katabi niya ang isang babae na mukhang kasing edad ni Elena. Kahit anong tingin ni Gerald, naalala niya ang eksena noong pumunta siya sa bahay ni Mila Smith. Isang araw, masasalubong niya ba silang lahat sa pagpapanggap na boyfriend ng iba? Bumaba ng sasakyan si Gerald at binati si Elena. My gosh! Cousin? Si Gerald ba ito? Siya ba yung boyfriend na binanggit mo kanina? Bakit siya sumakay ng taxi dito? Medyo fair at pretty ang babaeng katabi niya, pero nang makita niya si Gerald ay pinaghalong hinanakit at disappointment ang tingin nito sa kanya. Tila hindi ipinahayag ni Elena ang kanyang pagkakakilanlan. Ang mayaman at patas na babae ay walang ideya kung sino siya. Sa paghusga sa kanyang pananamit, mukha siyang kawawang talunan kahit saang direksyon siya tingnan. At saka, hindi ba siya nahihiya na sumakay ng taxi dito? Nabigo siya. Amber, anong pinagsasabi mo? Napakabait na tao ni Gerald. Anong masama kung boyfriend ko siya?
Nakangiting matamis, tumakbo si Elena at hinawakan ang braso ni Gerald. Hay nako, ang sarap sana kung si Gerald talaga ang boyfriend niya, sabi ni Elena sa sarili. Sige, sige. Sana ay walang masabi ang aking mga magulang at mga kamag-anak kapag nakita nila siya mamaya. Kinagat ni Amber ang kanyang mga labi, hindi na nag-abalang tingnan pa si Gerald. Tumalikod siya at pumasok sa loob. Damn, di ba sabi mo kailangan ko lang makipagkita sa pinsan mo? Bakit ang daming tao? Natigilan si Gerald. Dumating lang sila pagkatapos kitang tawagan. Ako ay sa novel drama. Sorry, Gerald, tulungan mo ako kahit minsan lang. Inilabas ni Elena ang kanyang dila. Sige, minsan lang. Walang magawang sagot ni Gerald. Ang nasa isip ni Gerald bago siya pumunta dito ay medyo simple lang. Kapag nakilala niya ang pamilya ng pinsan ni Elena, tiyak na magsisimulang ikumpara siya ng kanyang mga pinsan sa ibang mga lalaki. Pagkatapos ay ilalabas niya ang ilan sa kanyang mga asset at hahayaan silang maglaro ng pagkukumpara. Napakasimple noon. Ngunit ngayon, lahat ng mga tiyahin at tiyuhin ni Elena ay naroon, at iyon ay nagpasakit sa kanya ng ulo. Narinig na pala ng lahat na darating si Elena ngayon, at kadalasang malapit ang pamilya niya at ang side ng pinsan niya. Nagkaroon pa nga sila ng ugnayan sa isa't isa pagdating sa negosyo. Ano pa, nabalitaan nilang nakahanap na ng boyfriend si Elena. So, pumunta silang lahat dito. Kabanata 154. Boyfriend mo ba siya, Elena? Pagpasok sa bahay, isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae na halos magkasing edad ang lumapit sa kanila bago pa man magsalita ang mga matatanda. Bawat isa sa kanila ay pinalaki si Gerald. Hindi nagtagal bago ihayag ng mga taong ito ang kanilang isip. Wow! Napakaganda ni Elena, at gayon pa man siya ay may napakasamang lasa. Halatang malayo ang boyfriend niya. Elena, hihilingin sana namin na sumama ka sa amin sa cruise party, pero lagi mong sinasabi na may gagawin ka. Kaya dinala mo ang boyfriend mo. Sabi ng isa sa mga babae. Oo, pero nagkataon lang, makakasama tayo. Ngumiti si Elena at hinawakan ang kamay ni Gerald, ni minsan ay hindi ito binitawan. Wala ni isa man sa mga pinsan niya ang bumati kay Gerald. Alam ni Elena na mababa din ang tingin nila sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na ibunyag ang pagkakakilanlan ni Gerald nang walang pahintulot nito. Nang makitang okay na si Gerald, gumaan ang loob niya. Ngunit malayong maging masaya si Gerald, manhid sa madalas na pagdalo sa mga ganitong okasyon. Pinili na lang niyang manahimik at maging kalmado. Panipi. Okay, Elena, umupo ka na. Sa oras na ito, isang medyo may edad na babae ang tumayo. Siya ay tiyahin ni Elena, si Ruby Larson. Nagpatakbo siya ng sarili niyang kumpanya ng pagpapaganda, na kumikita ng 10-10 milyong dolyar sa taunang kita. Ang kanyang balat ay napanatili ng maayos, at sanay siyang makakita ng maraming mayayamang. Nang makita niya ang isang ordinaryong tao tulad ni Gerald, nakaramdam siya ng sobrang hindi komportable. Ikaw dapat si Gerald. Saan ka nakatira? Anong ginagawa ng pamilya mo? Tanong ni Ruby. Napangisi ang grupo ng mayamang tagapagmana sa direksyon ni Gerald. Sa tingin ko hindi niya sasagutin ang tanong na iyon. Ang kanyang pamilya ay dapat na mula sa kanayunan, at sila ay may-ari ng isang sakahan, tama ba? Hindi ko talaga maisip kung paano makakahanap si Elena ng ganyang itsurang lalaki gayong napakaganda at mayaman. Kung boyfriend ko siya, tumalo na ako palabas ng building at namatay. Ingnan mo siya, tahimik siya simula nang pumasok siya sa bahay. Obviously, kinakabahan siya dahil hindi pa siya nakakita ng ganito kagandang bahay. Siguradong nalulula siya sa marangyang paligid. Hindi siya kalaban para kay Dixon Wayward. Fuck! Ano ang pinagsasabi mo? Siya, isang kompetisyon para kay Dixon Wayward. Sa isang tabi, maraming mga lalaki at babae ang nag-cross ang kanilang mga braso habang pinagchichismisan nila si Gerald. Nang mabalitaan ni Amber na ikinukumpara siya ni Dixon Wayward, agad siyang napakunot ng noo. Sino si Dixon Wayward? Siya ang lalaking ipinakilala ni Ruby kay Elena, ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang hotel chain. Siya ay nagtapos sa John Hurst University at ang presidente ng ang pangkat ng mag-aaral ng Department of Economics and Management. Siya ay isang taong may mahusay na mga tagumpay. This guy right here will never be a match for him. Narinig lahat ni Gerald since malakas silang lahat. Hindi siya galit, bahagya lang siyang nanlumo. Ganyan ba talaga kahalaga ang kayamanan ng isang tao? Kailan nagbago ang pamantayan sa pagkakaiba ng mabuti o masamang tao mula sa moralidad tungo sa kayamanan? Kung mayroon kang kayamanan, lahat ng iyong sinabi at ginawa ay palaging tama, pero kung mahirap ka, wala ka. Naalala ni Gerald ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Saka lang siya tumingin kay Amber.
Nasa isang maliit na bayan ngayon sa bansa ang pamilya ko. Ang aking mga magulang ay nagpapatakbo ng isang maliit na negosyo. Totoong sabi ni Gerald. Paft, galing talaga siya sa maliit na rural village. Malamang na nagpapatakbo lang ng maliit na kiosk ang mga magulang niya sa bayan, my goodness. Lalong kasuklam-suklam si Amber at ang iba pa. Lalong naging seryoso si Ruby, na wala pang sinabi tungkol sa pagpapaupo kay Gerald, nang marinig ito. Kung gayon, anong uri ng mga merito ang mayroon ka upang umibig kay Elena? Anong nerve? Novel drama. Kabanata 155. Tita, wag mong sabihin yan. Pinandilatan siya ni Elena na nanlalaki ang mga mata. Talagang hindi niya inaasahan na lalabas sa bibig ng kanyang tiyahin ang ganoong malupit na salita. Wala talaga siyang ideya kung sino ang taong nakatayo sa harapan niya. Siya ay tunay na isang mahusay na tycoon at isang mahusay na patron ng pamilya Larsen. Medyo nabigla si Elena. Sa sobrang pagagalitin, medyo nabalisa lang si Gerald. Ang mga salita at pangungutya ay tila nagpamanhid sa kanya. Mas lalo pang sasawayin ni Ruby si Gerald. Gusto niyang ipaintindi sa kanya na kailangan niyang layuan si Elena. Biglang tumunog ang phone niya at kinuha niya ito para sagutin ang tawag. Oh, Dixon Wayward. Ha, di ba sabi ko hahayaan kitang pumunta sa susunod? Ano, nasa pintuan ka na? Okay, sige, susunduan na kita. Ang tawag ay mula kay Dixon Wayward. Sinabi na sa kanya ni Ruby na hindi siya pupunta ngayon. Pero sino ang nakakaalam na pipilitin pa rin ni Dixon na pumunta rito? Ang boyfriend ni Elena ang dumarating, kung tutuusin, naisip ni Ruby. Siya ay lubos na nasiyahan kay Dixon at nais na makilala siya ni Elena, marahil, kahit na makakuha ng ilang mga string. Pero paano kung mas magaling pa ang boyfriend ni Elena kaysa sa gwapong si Dixon Wayward? Paano kung mas mayaman pa ang boyfriend niya kaysa sa mayaman na si Dixon Wayward? Paano kung hindi mabilang na what ifs ang naisip ni Ruby, ngunit hindi ito ang inaasahan niya. Ni ayaw niyang sabihin. Kailangang makipaghiwalay ni Elena kay Gerald, kung hindi ay hahayaan niya ang kanyang ama kung anong klaseng gulo ang kinaroroonan ng kanyang anak. Panipi. Wow. Nandito na si Dixon. Elena, dahil dadalo rin si Dixon sa cruise party, mas makikilala mo siya, di ba? Isinantibi na ni Amber at ng iba pa si Gerald. Sa ngayon, nilayon nilang iset up si Dixon kay Elena. Sa sandaling iyon, pumasok si Dixon sa bahay kasama si Ruby. Dixon, ang ganda mo. Matamis na ngumiti si Amber nang makita siya. Matangkad at gwapo si Dixon. Nakasuot siya ng mga singsing na pilak at ginto at mga relo sa kanyang mga kamay, at nagmukha siyang mayaman. Haha, talagang gumagaling si Amber sa matatamis niyang papuri. Pinagpag ni Dixon ang relo sa braso at ngumiti. Unti-unting lumilipat ang kanyang tingin, at doon niya nakita ang maganda, makalangit na si Elena Larsen. Hulaan ko, siya ay si Elena Lawson, ang magandang pinsan mo mula sa Mayberry, tama. Sa totoo lang, matagal nang nakilala ni Dixon si Elena. Pareho silang galing sa John Hurst University, at paanong hindi niya mapapansin ang isang hindi nagkakamali na kagandahan na gaya ni Elena Larsen. Sa isang sulyap lang, nahuhulog na ang loob ni Dixon sa kanya. Tunnel drama lang siya. Maganda, sobrang ganda sa isubog na ang puso niya. Kaya, nang marinig ni Dixon ang sinadyang planong pagpupulong ni Auntie Amber, na over the moon siya. But then, biglang sinabi sa kanya na cancelled ang meeting nila. Tuldok, sa anumang paraan, gustong malaman ng isang sosyalistang tulad ni Dixon kung bakit kailangan niyang kanselahin ang pulong. Kung gaano siya hindi pinayagang sumama, lalo siyang nagpumilit na sumama. Well, hi there. Magalang na bati ni Elena ngunit agad ding tumabi kay Gerald pagkatapos noon. Ganoon ba talaga siya hindi kaakit-akit? Nalungkot si Dixon. Noon niya inilipat ang tingin kay Gerald. So, ikaw ang boyfriend ni Elena. Si Dixon ay tumawa ng may kumpiyansa, sinusubukang ibigay ang impresyon na siya ay isang mapagbigay at may kakayahang tao. Ako. Chapter 156. So sinasabi mong taga Sunnydale University ka rin. Kahit kailan hindi kita nakikita sa paligid. Nakangiti si Dixon sa buong oras. Hindi. Galing ako sa Mayberry University. Alam ni Gerald kung paano manatiling kalmado kahit anong klaseng vibes ang ibinibigay sa kanya ng ibang tao. Mabuti naman ang Mayberry University. Anyways, ano ang ginagawa ng iyong pamilya? Paano mo nagawang mahulog sa'yo si Elena? Tanong ni Dixon. Well, Dixon, hayaan mo akong sabihin sa iyo. Siya ay nagmula sa isang maliit na nayon, at ang kanyang pamilya ay nagpapatakbo ng isang maliit na tindahan ng grocery. Paanong hindi mo pa rin maintindihan ang paraan ng pananamit niya? Sagot ni Amber. Ang pinakamataas na estado ng kamangmangan ay ang pagpapanggap na ang isang tao ay hindi umiiral kahit na siya ay nasa harap mo lamang.
Kahit na ito ay masakit, walang sino man ang talagang magtuturo nito. Gayunpaman, matagal nang ginagawa iyon ni Amber kay Gerald, at ipinakita nito kung gaano niya ito hinamak. Nako, mahirap sigurong mag-aral sa Mayberry galing sa isang maliit na nayon. Ipaalam sa akin kung ikaw ay nasa anumang uri ng problema. Kilala ng tatay ko ang dean, at maaari kong ayusin ang mga bagay para sa iyo. Kung kailangan mo ng pautang, maaari ka ring pumunta sa akin palagi. Ako ay mula sa Sunnydale, ngunit ako ay talagang mahusay na konektado. Anyways, nag-loan ka na ba dati? Hindi nagtagal ay napansin ni Dixon na hindi siya pinapansin ni Amber. Oo, nag-apply nga ako ng 3 taong utang. Ginamit ko ang pera pambayad ng tuition. Sagot ni Gerald. Noong una ay sinadya ni Gerald na patunayan na mali si Elena, ngunit ngayon ay nagpasya siyang pinakamahusay na panatilihin ang isang mababang profile. May 3 dahilan para dito. Isa, nag-apply nga si Gerald ng loan at binayaran nga niya ang tuition fee gamit ang perang iyon. 2, kahit na sinusubukan niyang tulungan si Elena, hindi na kailangang pumunta sa ganoong lawak. Narealize ni Gerald na hindi lang nagpapanggap si Elena na boyfriend niya, pero gusto talaga niyang magkaroon ng ibang klase ng relasyon. Hindi siya narcissistic. Damang-daman niya talaga. Kahit na mahilig si Gerald sa mga magagandang babae at madaling mahuhulog sa sinuman sa kanila, hindi siya masamang tao sa pangkalahatan. Noon pa man ay gusto ni Gerald na makaugnayan ang kanyang kasintahan sa mas malalim na antas, ngunit tiyak na hindi si Elena ang taong iyon. Ito ay dahil sa unang pagkikita nila, nasugatan ni Elena ang kanyang mukha, na nagresulta sa ayaw ni Gerald na makipag-date sa kanya. 3, ayaw niyang ilantad ang tunay niyang pagkatao. Hindi siya komportable sa tuwing nagiging sentro siya ng atensyon. Hindi niya maintindihan kung bakit may magugustuhan iyon. Damn! Kailangan mong bayaran ang iyong mga bayarin sa paaralan gamit ang 3 taong utang. Siguradong sira ka. Fuck! Malaking balita ito. Paanong ang isang tao ay napakahirap na kailangan nilang mag-apply para sa isang 3 taong pautang? Ako sana. Nahihiya kahit isa lang mag-apply. Malamang magpapakamatay ako. Nagtawanan si Amber at ang mga babae. Kumunat ang noo ni Ruby, iniisip na baka nabaliw na si Elena sa pagpili ng lalaking katulad niya. Bakit siya pipili ng isang tulad niya? Mas independent daw ang mga bata mula sa mahihirap na pamilya. Well, mukhang tama. Ngunit kung kailangan mo ng pera, maaari mo akong lapitan palagi. Malugod kong ipapahiram ito sa iyo dahil si Elena, at ako ay mga keskwela. Pwede rin tayong maging magkaibigan. Ngumiti si Dixon. Kahit maliit na kilos iyon ay halatang kinukutsa siya ng mga ito. Sa pagiging student president, halatang magaling siya sa mga salita. Bawat pangungusap na lumalabas sa kanyang bibig ay banayad na nakakainsulto kay Gerald. Hindi na kailangan iyon, ngunit salamat pa rin. Ngumiti si Gerald at magalang na tinanggihan ang alok niya. You're always welcome. Anyways, since you're studying at Mayberry University, nakapunta ka na ba sa mga malalapit na atraksyon? Dapat mong tingnan ang Mayberry Commercial Street at Wayfair Mountain Entertainment. Paanong hindi kung nasa Mayberry ka na, di ba? Bakit hindi ako magpakita sa iyo pagkatapos nito? Kilala ng tatay ko ang CEO ng isang restaurant sa Commercial Street. Pwede kitang dalhin doon. Hoy Dixon, hindi mo ba naaalala ang ginagawa ng pamilya ni Elena? Kahit bumisita si Gerald, pwede siyang dalhin ni Elena. Nakangiting sabi ni Amber habang nakangiti. Oh, tama. Paano ko nakalimutan? Naaalala ko lang na si Gerald ay isang medyo mahirap na hindi pa nakakapunta kahit saan. Well, parang madalas siyang pumunta sa Mayberry Commercial Street pagkatapos makipagrelasyon kay Elena. Panipi. Oops, kasalanan ko talaga ang pagkakaroon ng masamang memorya. Hahaha. Natama ng ulo ni Dixon habang tinatawanan ito, novel drama. Kabanata 157. Ipinakita ni Dixon ang koneksyon ng kanyang pamilya kay Mayberry sa natitirang mga pag-uusap habang pinagtatawanan si Gerald. It would be unreal kung hindi man lang galit si Gerald. Sa puntong ito, gustong-gusto niyang suntukin si Dixon sa mukha. Ang magagawa lang ni Dixon ay magpakitang gilas at kutsain ang mga tao. Maliban sa mga bagay na iyon, wala siyang mas malaking layunin. Medyo kakilakilabot ang family gathering ng hapong iyon. Nagpatuloy sila sa pag-uusap pagkatapos ng tanghalian, at maya-maya, lampas na ng tanghali. Si Gerald ay gising na mula noong madaling araw, at nagsisimula na siyang mapagod, biglang sigaw ni Amber na ikinagulat ni Gerald. Dixon, Elena, halos 5 na, at malapit nang magsimula ang party. Maghanda na tayo ngayon. Hindi maganda ang malate. Panipi. Tama. Inayos ito ni Yoel Holden, pagkatapos ng lahat. Hindi tayo dapat malate, sabi ni Dixon. Okay. Dapat umalis ka na.
Dixon, alagaan mong mabuti sina Amber at Elena. Sabi ni Ruby na sadyang iniwan si Gerald sa usapan. Oo, ma'am. Sagot ni Dixon. Pumunta sila para kunin ang kanilang mga sasakyan, at sumakay si Gerald sa Porsche ni Amber. Dahil lang sa mapilit si Elena. Kung hindi dahil sa kanya, malamang hindi na nila pinapasok si Gerald sa sasakyan. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang braso ni Gerald, 1 kilos para sabihin sa kanya na nagsisisi siya. Hindi niya akalain na magiging ganito sila kakulit sa kanya. Humingi siya ng tawad sa ngalan ng kanyang pamilya. Napailing si Gerald na may mapait na ngiti sa labi. Habang nag-uusap sila, nakarating sila sa entrance ng Mayberry Beach. May entrance ticket ba si Gerald? Nais itanong ni Dixon ng maaga. Gayunpaman, naghintay siya hanggang sa makarating silang lahat sa pasukan bago nagtanong para lang mapahiya siya. Meron ako nito. Tumanggo si Gerald habang kumukuha ng tiket sa bulsa. Nakuha mo siguro kay Elena. Grabe Elena, bakit ang bait mo pa sa kanya? Hindi mo ba alam? Masisira mo lang ang buhay niya kung dadalhin mo siya sa mundo natin. Bakit hindi na lang siya hayaang mamuhay ng sarili niyang buhay? Reklamo ni Amber. Si Amber ay hindi karaniwang mukhang isang may sapat na gulang, ngunit ngayon, siya ay kumikilos tulad ng isa. May bahid pa nga ng pagiging sophisticado sa tono. Karaniwang tinatrato niya si Elena ng may paggalang, ngunit sapat na siya para sa araw na ito. Iyon ay ang pagtitipon ng mga mayayaman, at lahat ng naroon ay talagang yayaman. Naintindihan niya na mahal ng kanyang kapatid itong si Gerald at sinadya niyang ipakita sa kanya ang kanilang mundo. Pero hindi ba makakasakit sa pride niya matapos makita ang napakaraming mayayaman sa loob? Tama na, Amber. Huwag kang istorbo. Napasimangot si Elena. Tumigil na kayong dalawa sa pagtatalo, okay? Pumasok na lang tayo at tingnan, okay? Kung meron. Kahit anong takot sagutin ni Gerald, sasagutin ko siya. Sinamantala ni Dixon ang sitwasyon. Dixon, napaka-gentleman mo. Papuri ni Amber habang iniikot ang mata kay Gerald. Alas 5 pa lang ng hapon, masikip na ang beach. Nandito na si Dixon. Amber, nandito ka rin pala. Sinimulan na namin ang barbecue. Novel drama. Chapter 158. Kumaway kay Dixon ang ilang mayayamang binata pagdating nila. Parang magkakilala silang lahat. Wow! Ang daming kaibigan dito. Halika, Elena. Ipakilala ko sila sa iyo. Sabi ni Dixon. Ang mga kabataang pinag-uusapan ay naglalaro sa paligid habang kumakain at umiinom, ang lahat ay may sabog. Pagod na pagod si Gerald, wala na sa mood makipagkilala sa mga bagong tao. Kailangan niya talaga ng lugar para makapagpahinga, saka alamin kung saan nagpunta si Aiden at ang iba pa. Magsaya kayo. Pupunta ako sa washroom. Hindi mo na ako kailangang hanapin. Sabi ni Gerald sa kanila at umalis na mag-isa. Talaga bang pupunta lang siya sa banyo, o nahihiya siyang ipaalam sa sino man na siya ay mula sa isang mahirap na pamilya? Alam ko, tama. Hindi ba niya alam kung anong social setting ito? At malamang nagsisisi na siya ngayon. Pinag-uusapan siya ng lahat. Gustong sundan ni Elena si Gerald, pero alam niyang sobra na ang problema niya ngayon. Ayaw na niyang abalahin pa siya. Sino ang taong iyon? Umalis lang siya nang walang sinasabi. Ang isa sa mga binata ay hindi nasisiyahan. Huwag kang mag-abala. Isang hanggal na magsasaka lang. Sagot ni Amber. Samantala, nasa kabilang tabing dagat na si Gerald. Gusto niya ang pakiramdam ng paglalakad mag-isa. Matapos kunin ang isang baso ng alak sa isang waiter na may hawak na tray, humiga siya sa isang upuan at dahan-daang humigop ng inumin. Sa wakas, ang kanyang mga tainga ay libre. Nagring ang phone niya. Si Zack iyon. Mr. Crawford, kumusta ang party? Nabanggit na ni Gerald ang party noon, at alam niya ang lahat tungkol dito. Ayos lang. Ngumiti ng mapait si Gerald. Ang sarap pakinggan. Sana ay pinakitunguhan ka ni Yoel ng mabuti, may mga bagay na hindi ko dapat sabihin sa iyo, ngunit ipaalam ko pa rin sa iyo. Ang taong nag-organisa ng party, si Yoel Holden, ay may malalim na koneksyon sa iyong kapatid na babae. Inorganisa niya ang pagtitipon na ito dahil sa inyo. Ha! Ano ang kinalaman nito sa akin? Natarante si Gerald. Kung dahil sa kanya ang party, bakit niya nakuha ang tiket kay Elena? At ano ang kinalaman ng anak ng pinakamayamang tao ng county sa kanyang kapatid na babae? Sumibol lamang ang pamilya ni Holden dahil sa suportang ibinigay ni Ms. Jessica. Ang ina ni Yoel ay ninang ng kapatid mo. Intindihin mo na ngayon. Hinding-hindi malalaman ni Gerald na may ganoong kasaysayan. Tila siya lang ang walang alam sa mga pag-unlad ng kanyang kapatid.
Sinasabi ko lang sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito dahil ang pamilyang ito ay maaaring maging mapagpanggap, tulad ng kung paano nila sinubukang mapalapit sa iyong kapatid na babae pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang aktwal na pagkakakilanlan. Kumilos sila na para bang tinulungan nila siya sa panahon ng kanyang mahihirap na araw at kapag siya ay naging matagumpay, sila nagkunwari na hindi nila susubukan na makakuha ng anumang kalamangan mula dito. Naantig ang iyong kapatid sa kanilang mga aksyon kaya ang suporta na ibinibigay niya sa kanila. But then again, naging loyal din sila kay MS Crawford. Panipi. Naniniwala ako na ang Yoel Holden na ito ay gumagawa ng parehong trick upang makuha ang iyong atensyon, at dahil sinabi mo sa akin ang tungkol sa party, talagang madjay guilty ako kung hindi ko sasabihin sa iyo ang lahat ng ito. Okay. Maraming salamat, Zack. Panipi. You're welcome, Mr. Crawford. Ito ay aking kasiyahan. Binaba ni Gerald ang telepono pagkatapos ng pag-uusap na iyon. Sa pamamagitan ng tawag, nakakuha siya ng ilang impormasyon na nagpaiba sa kanya ng pakiramdam tungkol sa ilang bagay. Si Zack ay hindi masyadong mahilig sa mga Holdens, at ipinahiwatig niya na ang kanilang pamilya ay gumagamit din ng mga dirty tricks. Ano ang kanilang ginawa? First time ni Gerald na malagay sa ganitong sitwasyon, at ayaw din niyang baliwalain ang sinabi ni Zack dahil makonsensya siya. Uminom si Gerald habang bumabaha sa kanyang isipan ang lahat ng ito. Hoy, tingnan mo. Matagal na kaming pinagmamasdan ng lalaking iyon. Siguradong nadudumi ang iniisip niya dahil nakabikini kami. Ha! Hindi pwede. Bakit may mga taong ganyan sa mundo? Biglang napansin ni Gerald ang isang grupo ng mga magagandang babae na nakasuot ng bikini na malamig na nakatingin sa kanya habang bumubulong sa sarili, novel drama. Kabanata 159. Naglalaro ng volleyball sa tabing dagat ang mga babaeng nakabikini habang nakahiga si Gerald sa upuan. Masyado siyang pagod, at hindi man lang siya sigurado kung saan siya nakatingin, ngunit nagkamali ang mga babae. Akala nila ay tinatitigan niya sila ng maruruming iniisip. Noong una, inisip ng mga babaeng iyon na katanggap-tanggap na bahagyang ma-expose sa mga lalaki dahil nandito sila sa labas para magsaya, ngunit masyadong hindi kanais-nais ang lalaking nakatitig sa kanila. Nagde-daydream pa siya habang pinapanood sila. Akala ng mga babae ay alam na alam nila kung ano ang nangyayari, at naiinis sila. Tingnan mo, nakakadiri siya, at nasasabik siya habang nakatingin sa atin. Si Crystal siguro ang tinitingnan niya. Mas daring ang outfit niya kaysa sa mga nakasanayan niya ngayon. Kahit na ang mayamang binata na iyon, sinubukan pa niyang kunan siya ng litrato. Nang marinig niya na napakalapit niya kay Yoel Holden, agad siyang umatras. Alam ko naman diba, dapat may death wish ang lalaking ito. Malamang nasa phone niya lahat ng pictures namin. Ibabalik niya ang mga ito sa kanyang silid sa hotel at mabibigla ito. Oh my goodness, nakakadiri iyon. Ano sa tingin mo, Crystal? Lahat ng magagandang babae ay tumingin sa isang batang babae na may mahabang buhok, maputi ang balat, at mainit ang katawan. Siya ay napakarilag at marahil ay sentro ng atensyon ng buong volleyball court. Alam ng karamihan sa mga lalaki na napakalapit niya kay Yoel Holden, at hindi man lang sila manggahas na tingnan siya. Automatikong ginawa nitong outlaw si Gerald. Sinukli ni Crystal ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri. Nakita ko na ang lahat ng uri ng maruruming lalaki noon. Mga kapatid, tingnan natin ang kanyang telepono at kung talagang nagtago siya ng ilang larawan sa atin. Bubugbugin natin siya hanggang mamatay. Tama iyan. Kung si Yoel o si Aiden, ayos lang, ngunit ito ay isang maruming munting magsasaka. Anong kahihiyan? Nagpatuloy ang mga babae, habang sumusugod sila kay Gerald. Gustong tumakbo ni Gerald, pero huli na ang lahat. Ikaw, nakatitig ka ba sa amin ng buong oras habang nag-iisip ng maruruming bagay? Sigaw ng isa sa mga babae, tumatalbog ang malalaking suso niya habang naglalakad. Ako, hindi ako. Nagsalita si Gerald ng totoo dahil inosente siya. Hindi man lang niya pinansin ang mga ito. Hindi man lang niya namalaya na may napakagandang babae sa kanila. Kung napansin niya ito, matagal na siyang nakatitig sa kanya. Oo, tama. Sinong niloloko mo ha? Naglalaway ka na sa buong lugar. Hindi pa ako nakakita ng ganitong karumal-dumal na tao na tulad mo. Ipakita sa amin ang iyong telepono. Oo. Ipakita sa amin ang iyong telepono, kasuklam-suklam na pervert. Mas mabuting makinig ka bago dumating si Yoel at sirain ka. Sigaw ng mga babae sa kanya. Nakayakap si Crystal sa kanyang mga braso at mukhang nasisiyahan. Totoo iyon. Sikat si Yoel, at close sila ni Crystal, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin kumpirmado ang kanilang relasyon. Alam ni Crystal na ang mga bagay na madaling makuha ay hindi katumbas ng isang sentimo. Iyon ang dahilan kung bakit palagi niyang inilalayo si Yoel kahit anong pilit nitong makuha ang puso niya.
Nahulog na siya sa kanya dahil alam niyang si Yoel ang anak ng pinakamayamang tao ng county, isang tunay na mayamang tagapagmana. Katulad ng kanyang binalak, hanggat inilalayo niya ang kanyang distansya mula sa kanya, mas magsisikap siya. Ito ay magbibigay kay Crystal ng mataas na kamay dahil ang mga batang babae ay palaging nakikita siya bilang pinuno. Panipi. Sabi ko sa inyo, wala akong kinunan ng kahit na anong larawan ninyong lahat. Napangiti ng walang magawa si Gerald. Kahit na ang mga babaeng ito ay maganda, sila ay hindi pala kaibigan, at sino ang hindi tumitig sa isang grupo ng mga magagandang babae na nakabikini kung sila ay nasa harap mo lang. Nagiging awkward na, at gustong kumawala ni Gerald. Sa tingin mo saan ka pupunta? Kunin mo siya, mga kapatid. Pinalibutan ng mga magagandang babae si Gerald para pigilan siya sa pagtakas, pinatong siya sa lupa habang may iilan na nakaupo sa ibabaw niya, novel drama. Kabanata 160. Inipit siya ng mga babae sa mabuhanging dalampasigan. Huwag kang maglakas loob na saktan ako, ikaw na perwisyo na magsasaka. Tapos ka nang dumating si Yoel. Ngumisi si Crystal. Isang babae ang nag-abot kay Crystal ng bathrobe para takpan. Panipi. Guys, mayroong ilang malaking balita. Ang isang grupo ng mga babae ay nakikipag-gand up sa isang lalaki doon. Ha? Anong nangyari? Isang pervert na lalaki na tila nakatitig sa mga bikini girls na naglalaro ng volleyball. Hindi sila nasisiyahan na siya ay nakatitig, at sila ay nag-away. Panipi. Tingnan natin ito. Ang mga tao ay dumarating sa kabilang panig ng dalampasigan matapos marinig ang nangyari. Narinig ito nina Dixon, Amber, at Elena sa gitna ng barbecue at agad silang pumunta. Elena at Amber, tara na at tingnan natin. Gusto ko talagang makita kung sinong kapatid ang nahulog. Noong una ay ayaw silang sundan ni Elena, pero gusto pa rin niyang umalis, para tingnan kung nakabalik na ba si Gerald sa hotel. Tumanggo siya at sumunod sa kanila. Nang marating nila ang kabilang dulo ng dalampasigan, may ilang batang babae na nakaupo sa isang lalaki, habang pinipigilan siya. Natigilan sina Dixon, Amber, at Elena. Gerald. Hindi makapaniwala si Elena sa kanyang nakita. Halos akala niya nananaginip siya. Paano ngang isang mabuting binata na tulad ni Gerald ay nabugbog ng isang grupo ng mga babae? Napalunok si Amber. Hoy, Dixon, Amber, hindi ba siya ang taong dinala mo? Napangiwi ang isa sa mga kaibigan ni Dixon. Hindi namin siya kilala. Oh my goodness, nakakadiri siya. Sigaw ni Amber. Gusto niyang takpan ang mukha sa kahihiyan. Ang pagiging mahirap at pangit ay hindi man isang malaking problema, at ngayon, naging madumi at perwisyo siya habang nariyan pa ang kanyang kasintahan. Hindi na nakayanan ni Amber. Si Amber, first time niya sigurong makakita ng mga babaeng nakabikini, at nawala siya sa isip niya. Hahaha. Nagsimulang tumawa ng malakas si Dixon matapos makitang namula ang mukha ni Elena. Akala niya ay napahiya siya at nabigo, at iyon ang nagpaginhawa sa kanya. Hindi ko nga alam kung paano ka nakapasok dito, pervert. Ngayon magsalita. Nagpa-picture ka ba? Niyakap ni Crystal ang sarili habang tinatapakan ang ulo ni Gerald. Fuck! Anong kahihiyan? Galit na asar si Gerald sa huling pagkakataon na ipinangako niya sa sarili na hindi na mangyayari ang ganitong sitwasyon sa pangalawang pagkakataon. Sabi nga, the last time he was ganged by a bunch of girls, it was because of Elena and the others. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi magkakaroon ng ikatlong pagkakataon. Nang may mambubugbog na si Gerald. Tingnan mo, nandito na ang luxurious cruise. Nandito na si Yoel. May sumigaw. Lumingon ang lahat at tumingin sa dagat. Isang marangyang yate na hinaila sa may harbor ng Mayberry Beach. Isang batang mataba. Nakatayo sa deck ang lalaking naka-bathrobe at naka-sunglass. Nasa tabi niya ang lahat ng klase ng mga babae na nakabikini. Sila ay nasa paligid niya, pinapakain siya ng alak. Sa sulok ng kubyerta ay marami ring mayayamang binata. Si Aiden at ang iba pa. Dahil lahat sila ay subordinate ni Jessica, sila ay nagbahagi ng isang malapit na relasyon. Yoel! 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 Sinisigaw ng lahat ang pangalan ng mayamang binata, novel drama. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.